Ito na yung pinangangambahan natin. Although sabi, wag tayong mabahala sapagkat itong flirt variant naman ay hindi po ito babagsik na katulad ng Delta variant ng COVID-19. Ano ha? Pero may dalawang kaso na po ng subvariant ng COVID-19 na KP.2 na kabilang po sa tinatawag na flirt variants ang nandito na po sa Pilipinas. Naitala po ito ng Mayo at posibleng may mga una na ng kaso daw ng KP.2 sa bansa pero dahil limitado po ang sequencing ay hindi po ito agad natukoy at naiulat. Sa kabila po nito, wala daw naman pong ebidensya na kaya nitong magdulot ng severe hanggang critical na kaso at nananatiling low risk po sa COVID-19 ng ating bansa. Mamaya-maya po ay makakausap po natin si Dr. Ronjen Solante. Dito muna tayo sa mga text natin at umuusok na po ang ating text connect mga kapuso sa 2198. Ito pong nag-text sa atin. Ay si Tony Mac pala to. Tony, kumusta? Melo, kahit ayaw niyong basahin ito. Binabasa na nga, Tony. Yan, hindi solusyon ang paggawa ng taripa, buwagin ang kartel ng bigas. Yan, tinatanggi naman nilang meron. May mga hoarder, tsak na tsak daw yon. Lahat ng ahensya ng gobyerno magtinda ng murang bigas, kalabanin ng mga kartel. Total ay iilan lang naman yung mga yan. Tama ba? O mga Chinese daw karamihan sa mga yan. Ayun, okay. Alas 6:36, nasa linya na po natin, Dr. Ronjen Solante, isang infectious disease expert. Dr. Solante, magandang umaga po. Hello. Yes, Melo, good morning. Good morning po. Ito na at kumpirmado na po. Meron na tayong subvariant ng COVID-19 na KP.1 o KP.2. Nandito na daw po sa Pilipinas. Una-una po, Dr. Solante, meron ba tayong dapat ipangamba dito? Dito sa kasali pala sa flirt variant po ito, Doktor? Ang KP.2, Melo, ito yung flirt variant, no? Acronym yan siya doon sa mga pagbabago ng virus na medyo nagkaiba na ang mukha ngayon, no? Mm-hmm. Pero ang consideration pa rin dito sa WHO, it's a low public health risk, no? So ibig sabihin, hindi siya kahanay nung Delta, hindi kahanay nung Alpha na talagang pag natamaan ka, mataas ang risk na talagang magsi-severe pneumonia, no? And in fact, sinabi naman natin a week ago na baka mukhang nandito na kasi wala naman tayong restrictions sa mga travel ngayon, no? Mm-hmm. So ang ipaalala lang natin sa publiko, wag magpanic, pero yung mga vulnerable population, Melo, no, yung mga matanda, 6 years old pataas, may mga comorbidities, saka yung mga immunocompromised at saka yung medyo mga bata, no? Kailangan lang talagang doble ingat, no? In a way na mag-encourage natin sila na mag-face mask, especially sa mga mataong lugar dahil pwede silang mag-severe, although very low ang risk na mag-severe COVID. Mm-hmm. Yung pong ating mga bakuna ba, Doktor, ano ba, makakatugon ba? Kasi karamihan sa atin may bakuna na po tungkol sa COVID-19. Well, ang masasabi ko lang, kung in terms of protection, ibig sabihin para lang ang bakuna yung purpose na hindi ka nakakapitan, talagang wala nang visa ito. Talagang anytime kakapitan ka, no? Pero yung kung kumpleto ka noon, meron kang bivalent vaccine, no? May mga pag-aaral pa naman na may konti pang protection para hindi ka magka-severe COVID, no? So ibig sabihin mas bentahe pa rin na nabakunahan ka noon dahil ang benefit mo, mas less ang risk mo na magka-severe COVID ka. Opo. Ito tama ba ito? Ito kasi bukas na bukas tayo eh. At nung nakalipas na mga ilang linggo po, nabalita dyan sa Singapore, 25,000 na nadali doon ng itong flirt variant na ito, Dr. Solante. So wala tayong dapat ipangamba ba? At dapat ba maghigpit-higpit na rin po tayo kahit paano? Wala tayong ganong hakbang na maghigpit, no? Unang-una, napakababa ang hospitalization rate nito. At pangalawa, hindi ito ganon ka virulent na maka-cause ng severe. Pero yun nga yung sinabi ko, Melo, talagang mag-ingat ang yung mga population na pwedeng matamaan at pwedeng mag-severe. Opo. Itong variant na ito, 'di ba? Pag nag-mutate, pwedeng maging mas mabagsik, Doktor? Yes, meron ganong mga mutations na from very low virulence to a high virulence, no? Pero so far sa mga nakikita natin for the past month, no, yung nag-evolve itong mikrobyo kasi alam mo, Melo, dapat hindi pa rin tayo maging kumbiyansa, no? Because napakagaling nitong COVID virus. Every now and then nag-mutate siya to persist, no? Ibig sabihin nandoon pa rin siya sa community. Palagi pa rin nakukuha natin at pwede pa rin tayong makapitan. So
in a way, pwedeng mag-severe, pwedeng hindi mag-severe. But in general, itong flirt variant na to is a low public health na ibig sabihin, hindi siya ganun kataas na manghawa at hindi din kataas mag-cause ng severe. Opo. So, ang talagang dapat tutukan dito, yung mga sinabi nyo kanina, yung mga immunocompromised, yung mga nakatatanda, yung may mga comorbidity, at saka yung mga bata po. Doktor. Yes, Melo. Tama ka. Kasi ito yung mga nakikita natin na palagi nating inuulit-ulit yan na maski ordinary yung mga viral infection, no? Mga influenza, respiratory syncytial virus, sila pa rin ang pwedeng matamaan na vulnerable sila na mag-severe. Opo. Dr. Sulante, salamat po sa paalala. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, Melo, and good morning. Good morning po, Dr. Ronjen Sulante, infectious disease expert. Mga kapuso,